Alright, so we are here at Yamaha Rev Zone Daang Hari. Kakatapos lang natin i-test ride itong Yamaha T-Max. So kung hindi nyo pa napanood, check it out sa channel natin. Pero for today's video, iti-test ride naman natin itong Yamaha MT-09. Alright, let's do this. Nung una natatakot pa ako sa MT-09 eh. Kasi alam ko talagang ano to eh, very torquey. Kaya MT eh. Masters of Torque ang branding nun. I mean yung meaning nun, nung MT. Torquey talaga. Pero as long sa alalay lang sa throttle, very manageable naman. Alright, so first time natin matatry ito, Yamaha MT-09. Pero close to my heart to. Kasi ang unang-una kong bike is Yamaha MT-03. Alright, let's do this. Ganda rin ng T-Max, no? So napansin ko kagad dito sa MT-09 is yung sitting position mo. Kasi very upright siya. Kasi gusto ko siya i-compare sa Z9, pero sa Z9 medyo aggressive yung position mo dun. Medyo nakasubsub ka. Dito sa MT-09 medyo similar siya sa ano, CB650R ng Honda. And mas mababa tong ano, tong MT-09 kaysa doon sa T-Max. Right, medyo pumapatak na naman yung ulan. And I notice medyo maliit yung panel nito. Although very clear naman and crisp. Kaso mahilig kasi ako sa malalaking display. Pero wala namang problema kasi kung bike ko to, lalagyan ko rin ng chigi to eh. Alright, medyo pumapatak na yung ulan. Siyempre MT series to, matik na yan, power's there. So doon lang tayo sa same route. Sarap mag-test ride doon sa Villar City. Sabay ikot lang sa Foresta Cafe. Tingin ko nga lang pag nasa highway ka dito, sapong-sapo mo lahat ng hangin. Kasi very upright ka eh. Although pwede ka naman mag-talk at high speed. And stock exhaust pa lang to, pero rinig mo na yung ugong eh. So na-imagine ko to pag naka-exhaust to na maganda. Wow, very very promising tong tunog nitong ano, MT-09. May aso. Doggy doggy tabi. Doon na tayo sa Foresta siguro mag-picture. Kasi medyo umuulan na dito. Nice. Nung una natatakot pa ako sa MT-09 eh. Kasi alam ko talagang ano to eh, very torquey. Kaya MT eh.
Masters of Torque ang branding nun. Yung meaning nun, nung MT. Torquey talaga. Bumuhos ng malakas dito basang basa. Pero as long sa alalay lang sa throttle, very manageable naman. Pero yun nga lang, sabi ko, di ba, naked bike, talagang yung hangin hahampas sa inyo, expect nyo na yun. Short stretch lang to. Imagine kung naka long ride kayo, di ba? S-Lex, N-Lex, SCTX, yung mga tipong oras kayong nakababad sa expressway ng mabilis ang takbuhan, nakakapagod rin yun, yung hampas ng hangin sa'yo na continuous kahit naka-jacket ka. Kaya if you wanna go on a long ride, mas okay talaga naka-adventure ngayon, yung mga maxi scooter or adventure bikes. Alright, so we are here, Foresta. Same route. Hanap lang tayo ng photo op siguro dito. Alright, this is Foresta Cafe. So pag nagawi kayo dito sa South, check this out. Sobrang solid din ng coffee and food dyan. Tapos very scenic pa. Ang weird din sa lugar na to walang kaulan-ulan dito. Pero dun sa part sa may Villar City, lakas ng ulan. Dito tuyong-tuyong kalsada Kung ako tatanungin nyo, pag city riding, parang mas gusto ko yung wala masyadong harang dito, yung walang malalaking windscreen, para presko yung ride. Pero syempre kung long ride, advantage naman pag meron kang ganun, malaking windscreen. So maganda doon kung adjustable, no? So yung T-Max Tech, adjustable yun, electronic adjustment. Yung BMW R1300, adjustable din yun. Alam ko yung Ducati Multistrada, adjustable din. Yung syempre yung XADV ng Honda, adjustable din yun. Dito basa Pag ganito ang chill ride lang, tamang-tama lang yung hangin para ka lang may electric fan sa harapan. Yung huling ride ko dito, yung gamit ko yung BMW F800 GS. Nakasabay natin yung dito, Wheelie Boys. Flashback. Stick, wheelie on. Woohoo! Sila yung kanina. Wow! Astig! End of flashback. Gagaling mag-wheelie Grabe power nito. So pwede siya maging tame na bike, depende sa throttle control nyo. Pero kung gusto nyo mag wild, instant din yung power and torque. So I'll be posting on the screen na lang pala yung specs din ito, horsepower, torque. Di ko kasi kabisado yun. When I do test rides kasi, it's more of yung sharing my actual experience, yung impression ko dun sa bike. Kasi yung specs madali namang i-google yan Alright, nice. Alright, Manila Automotive. Kamusta T-Max? 5.8 kayang-kaya naman guys. Nung una akala ko mabigat din pero very manageable naman. Ganda rin ng mags nyo, color blue. Ano yan brother? Handbrake. Iganon mo. Yan, handbrake yan. So maganda yan, mga tipong nagbabagyo kayo, no? Napatigil kayo sa sa incline. Pag ganito kasi either yung paa mo dapat nasa rear brake or naka front brake ka. So again, big shout out to Yamaha Rev Zone, Motor Ace Dang Hari,
for allowing us to test ride their amazing bikes. And sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa atin dyan, favor na rin, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Lakas din ng T-Max. Oh, di ba? Sobrang nakakatuwa lang. Sobrang grateful ko sa opportunity na nakapag-try tayo ng iba't ibang klaseng bikes. Okay, pabalik na tayo ng Motor Ace. Lalim ng lubak na yun, oh. Grabe naman. Alright. So, dito na muna natin patuloy yung video. We are here. So, kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Hindi pa natin ma-neutral. Peace out.